Dito lang kami, Kat. Kat, Kat. Ayaw niyo pumunta sa harap? Thank you. Why? Hello, Kathleen fans! Ito na nga ha, suot-suot ni Ma'am Catherine mga kaseros ang health ring na bigay ni Tisoy sa kanya mga kasembreros, no? And maraming ganap actually ang Kathleen. Pinakauna na nga rito nagpaganda si Ma'am Catherine kagabi, no? Nag-post siya sa kanyang Instagram account. Tapos pinakauna dito ay para siyang umiinom ng smoothie. Sa clinic ito ni Doc Ivy, no? Bumili yata siya mga kasembreros. And sabi niya dito is smoothie stop at the cafe. Highly recommend Holy Kale or Beat Me Alive. So, ang kulit ng mga pangalan mga kasembreros. Pero ito, nakatalikod siya. Tapos, parang umiinom mga kasembreros ng smoothie, no? Kasi mahilig sa sweets. May sweet tooth yata ito si Ma'am Catherine, no? Napanood ko sa isang interview niya. Mahilig siya sa mga matatamis. Tapos, itong mga iba niyang tawag dito, pictures, na sabi nito, hi, join me for another #IV day. Tapos nakaupo siya, and then naka-jacket, and then itong parang bag na dala niya mga kasembreros, no? And then ito, no, si Lexine, kasama rin niya mga kasembreros, brought this little dalaga along for her consultation. First ever facial. Nag-facial na agad siya, no? Si dito, si Lexine. Parang bata pa niya, no? Sabi pa niya dito sa isa, so many treatments, it can get overwhelming. Let me share my top faves with you, hihi. Ang kulit niya attorney dito. Sabi niya dito sa isa, much needed pampering. Tapos, dito parang heart na emoji na parang nakasmile mga kasembreros. So, hayaan mo sa sunod may magpapamper na sa'yo. Sabi pa ng isang caption niya, hope this helps till the next day, Ivy. So, tapos ito, nakaano siya, binibihisan siya, nilaser yung kanyang mga kasembreros, no? Yung kanyang mukha, or yung kanyang skin. A quick, no downtime treatment that smoothens and refines skin texture. So, parang double purpose siya, no? Endorser siya ng IV mga kasembreros. Ibig sabihin parang nagpapatreatment siya, pero pinapromote din niya yung clinic ni Doc Ivy mga kasembreros. So Ivy Protege, the go-to if you're after the snatched look, perfect for lightening plus lifting. So ang dami niyang ginawa rin dito na pagpaganda mga kasembreros, no? Yung next na item mga kasembreros ay itong yung nagkaroon sila ng beauty con. So, 2 araw para siya doon sa SMX Convention Center. Yung una, yung sa cream silk. Tapos, itong pangalawa naman ay nasa yung fresh niya na family or product mga kasembreros, na kung saan ay kasama nga niya si Sir Marco Gumabaw mga kasembreros. So, naka-blue sila kagabi mga kasembreros. Kasi, tama. So, ito yung color motive ng Watsons mga kasembreros, no? Ng fresh. And ito ang paboritong kulay ni Sir Alden, no? As all we know mga kasembreros. So as usual, no? Talagang madami ang gusto ma-picture, and sobrang ganda ni host, no? Ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So yung isa dito, para siyang si Nadine Lustre, yung sa picture na may kasama siyang parang mga parang Chinese yata ito sila, no? Pero mga singkit yung kasama niya na pa-picture sa kanya mga kasembreros. Pero alam ko hindi, parang dito parang mga part yata ng management ito ng doon, ng Fresh or ng Watsons mga kasembreros or SMX Center as a home. And then ito, si Mami Min, no, ay spotted din siya na of course, no, nandun sa SMX Convention Center. So spotted sila ni Sir MJ Felipe. Parang baka may scoop na naman si Sir MJ Felipe about kay Mami Min dito mga kasembreros, kasi nagchika-chika silang dalawa. So nakadilaw si Mami Min mga kasembreros. Ang kulit kasi nag-uniform yung suot niya sa background na sa likod, yung parang kulay dilaw din siya na stante mga kasembreros. Ang kulit lang. So abangan din natin itong pag-uusap ni Sir MJ Felipe at saka niya Mami Min mga kasembreros. And then ito, so of course, no, si Phenomenal Box Office King, update sa kanyang mansion ito. So Sunday kahapon ay nag-meeting sila, no?
nung nakarang linggo parang hindi sila nag-meeting siguro sa set schedule ni Sir Alden. Napansin ko dito yung kamay ni Sir Alden, no, ano kaya nangyari dito? Baka sumemplang to sa bike tapos yung kamay niya, kawawa naman si Pops Alden. So hindi ko alam kung bindahe ito or bandage na may parang may cramp, nag-cramp siguro ang kamay nito, yung kaliwang kamay. Kaliwa pa naman siya, no? 'Di ba kaliwete siya? Tapos kaliwa pa yung may bindahe. So pero hoping na okay naman kasi parang nagagalaw naman niya. So tapos dito kumain sila and so on. Tapos abangan natin 'tong mga update mga kasambreros ha. Ng mansion ni Sir Alden mga kasambreros. And sabi dito ni Sir Pat, Sunday dinner with my super loves Alden Richards, si April. So sa April yata yung tama yung pinsan niya. Tapos si Mama Ten, si Brian Ontiveros, si Beth Shuang. My gosh, the food here at smithwolinski.ph died for 2 seconds. It's super duper yummy. So sobrang sarap na ng pagkain nila mga kasambreros. So ang Wolinski, yung isa naman dito, yung Smith & Wolinski sa ito? Sa Taguig naman ito mga kasambreros. Pero meron silang branch malapit sa Vibrant Makati mga kasambreros. Sinerch ko talaga siya, no? BGC. Tapos meron din sa Makati mga kasambreros. So siguro lang sila, naglipat na ng konti. Pero yun po, no? Pero yung bahay niya mismo, ang nakalagay dito is Proscenium Rockwell. So pero ito ay yun nga, showroom. Pero kung showroom ito, sobrang tagal naman ng showroom, no? Palagay ko dito na talaga yung niya, yung location, yung designs lang talaga yung syempre pinagpaplanuhan pa ng maigi mga kasambreros. So tayo po ay mag-aabang-abang dyan sa update mga kasambreros ha, tungkol dito sa kanyang bagong mansion. At saka si Ma'am Catherine din, i-verify natin yon. Alright, sinasya sa ating caffeine items ha, pero abang-abang pa kayo sa ating updates. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is Monday na, no? September 1, 2025. So, bear month na mga kasambreros. So, alam nyo na pag bear month, no? Tayo magmahalan at saka magbigayan. Kasi Pasko na mga kasambreros. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, no? Ang title, Nagtrabaho Rin. Colossians 1 verse 29, to this end, Apostle Paul speaking, I also labor, nagtrabaho rin, striving according to His, Jesus Christ, working which works in me mightily. So si Apostle Paul mga kasambreros ay nagsasalita, no, sa mga taga-church mga kasambreros sa Colossus. Ito po ay acknowledging the strength and guidance na ibinigay sa kanya ng Panginoon para i-carry out or gawin or trabahuin mga kasambreros ang purpose ng spreading the message of Christ gamit ng kanyang buhay. So si Apostle Pablo, as all we know, ay sinulat niya ang 13 or 14 letters mga kasambreros sa New Testament. So 1/3 po iyon ng Bagong Testamento or Bagong Tipan ang sinulat ni Apostol Pablo. This one is equivalent to like one of the greatest na figures or people mga kasambreros sa Biblia, sa New Testament after Jesus Christ. So kasi siya parang after ni Lord Jesus Christ, although may mga apostles like sila Peter, sila Matthew, sila James, pero si Apostol Pablo talaga ay isa sa mga si Apostle John, no, na din ay mahalagang figure of course, no. Lahat sila mahalaga pero when it comes to writings, si Apostle Paul ang pinakamarami. So si Apostle Paul dito ay nag-express ng kanyang malalim na unawa ng source ng kanyang kalakasan at perseverance sa kanyang ministry. Na kung saan ay ito nga lahat ng gagaling yung kalakasan, guidance, wisdom, strength mga kasambreros when it comes to kanyang physical, mental, emotional, spiritual, lalong-lalo na lahat ng ito ay nagmumula sa kay Lord Jesus Christ mga kasambreros. So sa ating buhay, it's really important to acknowledge yung mga blessings natin, yung ating buhay in general mga kasambreros, na utang natin lahat sa Panginoon. So dahil utang natin ang ating buhay, hiram natin ang ating buhay mga kasama sa Panginoon, tama lamang na gawin natin yung ating purpose sa Panginoon. Parang kung isipin mo mga kasambreros, kulang pa yung ating buhay na ito para pambayad, no, sa ating utang. Kasi hiram lang naman lahat ng ito, no? Ang buhay ng tao, hiram. Ang mga material things sa mundong ito, hiram.
Imaginein mo, after 100 years, ibang mga lahi na, no? Yung nakatira dito. Tayo, hindi na tayo kilala ng generation na yon, mga kasembreros. So, sino ba sa atin dito ang alala pa yung lolo ng lolo natin, di ba? So, wala na, no? Siguro sa sementeryo na lang, pero when it comes to like personally know them, hindi mga kasembreros, lolo ng lolo natin, lolo ng lola, or lola ng lola natin. So, hindi natin sila kilala, mga kasembreros. So, yung maximum lang na generation na kayang maalala ng tao siguro is tatlo, no? Tatlong generation. Let's say, ako, no, meron pa akong lolo, mga kasos, na buhay ngayon, mga kasos, 92 years old. Tapos, pero yung magulang nila dati, hindi ko nakilala, no? Kasi nga, namatay na sila, mga kasombrero. So, ganun lang, ganun lang kaikli, no? Ganun lang kano yung pinahiram na buhay ng tao, ng Lord sa atin, mga kasos. Kung kaya, it's really important na yung buhay natin ay, gamitin natin ba sa paggawa ng mission, no? Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. And then love your neighbor, our family, no? As we love ourselves, mga kasembreros. So, ganun po siya. Parang kung isipin mo ng malalim at may pangunawa, mga kasembreros, ang buhay natin, life is too short to be bitter, no? Life is too short to be, parating anxious, no? Walang purpose ang buhay. So, napakaikli lang talaga para maging bugnutin tayo, no? Maging mainggitin, maging mayabang, at maging palalo, no? Napakaikli po ng buhay para maging mahidwaan kayo sa pamilya, magkapatid, for example. Napakaikli po ng buhay para hindi magpatawad, okay? At hindi magmahal, mga kasembreros. That's why we choose to be loving and Christ-like, mga kasembreros, kasi yun ang purpose ng ating buhay. This recognition highlights the vital connection between one's faith in Christ and the tangible impact it can have on other actions and endeavors. Si Apostle Paul dito, emphasize niya na yung kanyang trabaho, na nagtrabaho rin siya, mga kasembreros. Actually, hindi na kailangan mag-mention ni Apostle Paul ng ganito pero may mga taong matitigas ang puso na nakikinig. That is why he emphasized yung kanyang labor, yung kanyang trabaho, yung kanyang yung lakas niya ay ginugol niya sa pagtatrabaho, may it be sa ministry or sa kanyang pangkabuhayan, kasi tent maker si Apostle Paul, mga kasembreros. So maliban, ito yung sasabi natin na maliban sa trabaho natin sa mundo, let's say teacher tayo, or nasa opisina tayo nagtatrabaho, or tayo po ay isang police, or yung isang market vendor, or isang farmer. So ito yung ating source of income, okay? Source of livelihood natin, mga kasembreros. However, iba rin yung purpose natin, na talagang purpose natin, mga kasembreros, kasi maraming tao ang nabubuhay but they don't know the meaning of life, no? Kumbaga they're living but they don't know the exact meaning and purpose of life, mga kasembreros. So maraming nabubuhay, hindi alam ang totoong purpose ng buhay. So as simple as that, mga kasembreros. And Apostle Paul recognizes the main source of his strength, although he labored, no? Talagang nagtrabaho siya, mga kasembreros, nag-strive pa siya. Ibig sabihin, there was that sense of perseverance and determination. Talagang he intently, he purposely, mga kasembreros, talagang siya, active, mga kasembreros, na individual or na kamanggagawa ni Kristo, mga kasembreros. Para sa isang kumpanya, ikaw ay nagtatrabaho talaga at saka pinasahuran ka in that particular task. So ganito rin ang ginawa ni Apostle Paul, mga kasembreros. Educators consider how this verse can resonate in our own lives. How often do we rely solely on our own strength and wisdom to navigate the challenges of teaching and leadership? So kagaya na Apostle Paul, mga kasembreros, tayo po ay bilang mga tatay, bilang mga guardian ng mga bata, for example, sa ating tahanan. Kasi tayo kahit na matanda na, actually the more that we get older, the more that we must be knowledgeable and closer, mga kasembreros, sa ating Panginoon, sa kanyang salita, lalong-lalo na po. And in the letter of the Colossians, the Apostle Paul delves into the essence of his ministry in the profound impact of God's power at work within him. So nag-encapsulate po ito, mga kasembreros, ng fervent dedication to his mission and the acknowledgement of Christ's empowering presence in his endeavors. So sabi nito, acknowledgement of Christ's empowering presence. Okay, dapat acknowledgement, mga kasembreros. Meron tayong acknowledgement ba na ang Diyos natin, since isinilang tayo sa mundong ito, yes, but the question is, do we know our purpose? Do we know why we live? Do we know why we breathe, no? Bakit tayo humihinga? Bakit tayo sa mundong ito, no? Unang-una sa lahat, hindi po tayo bunga o resulta ng Big Bang Theory.
Kagaya ng sasabi ng science, no? Hindi po tayo produkto ng theory of evolution ni Charles Darwin na tayo nagmula sa unggoy, no? Talagang nilikha tayo out of love na hinulma ng Panginoon, mga kasambreros. In essence, Colossians 1:29 encapsulates the profound truth that our abilities and perseverance find their source in Christ's boundless power. So, nagmula lahat, mga kasambreros, sa ating Panginoon. So, dahil nagmula ang lahat-lahat sa ating Panginoon, di ba dapat lamang na tayo ay magtrabaho rin, no, sa kanyang kingdom, mga kasambreros, kasi ang sahod natin sa kanya, ang ating buhay sa kanya, ang ating pamilya galing din sa kanya, no, ang ating anak, kasi dito ko na-realize na, di ba, maraming tao ang hindi nagkakaanak, maraming mag-asawa ang hindi nagkakaanak. So, biyaya talaga ang anak, mga kasambreros, no? And there are times na may reason ang Panginoon kung bakit hindi nagkakaanak ang isang tao. Nasa Biblia po kasi, mga kasambreros, na may mga tao na may mga mag-asawa na hindi nagkakaanak, so hindi sila biniyaan ng anak, mga kasambreros. So, yun po, no? Talaga may reason ang Panginoon. But that doesn't mean na hindi tayo maglilingkod sa Panginoon. So, walang status, walang situations na pwedeng humadlang sa ating paglilingkod at pananampalataya sa Panginoon, mga kasambreros. Every single person sa planetang ito ay dapat na naglilingkod at saka may pananampalataya sa Panginoon, mga kasambreros. Because that's the main reason, that's the main purpose why we live here on this planet, mga kasambreros. So, as an application, isipin natin yung pananampalataya natin na engine, no? Ito yung gasolina, no? At saka gas, mga kasambreros, na nagpapaapoy at nagiging dahilan kung bakit umaandar tayo at saka nabubuhay. So, faith, pananampalataya sa Panginoon, and of course, no, magtrabaho rin tayo, mga kasambreros, kasi ang isang tao sa isang kumpanya hindi pinapasahod at hindi hindi binibigyan ng sahod kapag hindi siya nagtatrabaho. So, yun ang isipin natin sa ating buhay din. And kasi iba talaga, it is for our own advantage kapag tayo po ay nagtatrabaho sa Panginoon. Merong fulfillment ba na hindi na ibibigay at kayang ibigay ng mundong ito. So, only God can. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and then great determination, mga kasambreros, as we work our mission sa ating Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po.